So about kay Troy Rosario, bagamat nagkaroon ng decent scoring sa Game 1 ng finals na ito ang nasabing manlalaro, nito lang nakaraang Friday na kung saan nakagawa nga siya ng 8 points na mayroong 3 of 7 shooting from the field. Kaya lang, ang pangit nung naging rebounds niya na may 2 rebounds lamang na siyang pa namang inaasahan sana sa kanya ng team. Pero ang tutuusin na maiintindihan mo naman yan sa sitwasyon ngayon ni Troy. Kaya pala ganito na lamang ang performance niya sa game na to. Dahil ang totoo, hindi pa pala ito fully recovered from the ankle sprain na natamo noong semifinals pa. So may inamin niyang ilan si Troy sa isang interview na medyo lumobo daw pala yung ankle nito dahil sa sprain. So hindi pa pala ganun talaga kagaling. Kumbaga, naitawid niya lang dahil nasa pain reliever. Inamin din ni Troy na nag-rehab naman daw siya ng whole week. So sa nangyaring paglalaro niya sa Game 1 finals na ito hindi raw siya nakakatalon talaga masyado dahil nasakit raw ito kapag bumabagsak. Pero ang maganda naman sa sinabi ni Troy Rosario bagamat may pain pa rin pero kaya na niyang tiisin dahil nga raw finals na, kailangan niyang tiisin dahil importante. Dahil sa kasama ng araw siya sa rotation. Dahil kapag mawala ng araw siya, malaking araw din dito sa team. So kaya naman daw, kaya niyang tiisin. Kaya lang, pigil nga lang raw yung galaw. So kung tutuusin, malaking sakripisyo ang ginagawa ngang ito ngayon nitong si Troy Rosario para sa Ginebra. Dahil biruin mo may injury, pero naglalaro pa rin para lang makatulong sa team para sa pinapangarap na kampyonato ng team. Speaking of Boss Al Francis Chua, may nilinaw ang nasabing Ginebra team governors about sa sinasabi na ang TNT daw ay underdog dito sa laban ng Ginebra at TNT sa finals. So taliwas nga yan ang nasabing sagot dito ni Boss Al na kung sa isang interview rito sinambit nito na hindi underdog ang TNT para sa kanya. Pinunto nga ni Boss Al na sa kabilang araw po ng pagkawala ni Jason Castro sa TNT hindi ibig sabihin noon magiging underdog na ang TNT dahil ang TNT ay binubuo nga ng mga experienced player. Actually nga raw, mas veterano nga raw yung mga nasa TNT, yung nasa Ginebra kasi puro bata. Tapos yung Jamie Malonzo still at 70%, eto pa Tapos yung Gray daw limitado pa ang minuto dahil sa hindi pa rin nga raw po masyado ito. Kung malaking nga lang daw ang lamang, tsaka lang ito pinapasok para lang makakuha ng rhythm. Ang sabi nga raw ng doktor sa kanya 3 minutes lang. Pero let's see nga raw kung ano mangyayari. So hindi totoo yung sinasabi pala ng iba na malalim daw yung bench player ng Ginebra. Dahil kung titingnan mo naman, di pa 100% talaga yung ilang players dito. Kabilang na dyan yung Rosario. Coach Tim Cone hindi masaya sa naging resulta ng Game 1 ng finals na ito kontra TNT na kung sa naging game nga na ito may napansin nga siya na we're outplayed, we're outcoached. I got tired of saying that, so we got to change the narrative. Kaya naman sa Game 2 sinisigurong babawi raw ang nasabing team kontra TNT ngayong PBA Finals na isa nga po sa gagawing estilo pala ng Ginebra dito at ilalatag nila na taktika kontra TNT ay ang nasambit ng nasabing head coach na we got to step up our defense as well. We made way too many defensive mistakes. So yun. At Jackson Corpus is back. Balik PBA na si Jackson Corpus matapos pumirma or papirmahin ng Converge. Ito nga'y kinumpirma nila sa kanilang Facebook page na kung sa ayon sa post nila, Reddit po. Jackson Corpus has joined the team. #Purple Nation, let's welcome the new member of the #Converge Fiberxers. So matatandaan namang kamakailan lang napabalitang spotted sa Gatorade Hoop Center ang nasabing player na kung saan nagtatry out di umano pala ito sa Converge para makakuha ng spot via Purple Rush. At ngayon ito na, mukhang nakuha na niya ang loob ng Converge para siya'y tuluyang isigned. Kung tutuusin, malakas pa naman talaga etong si Jackson Corpus talaga lang nabangko siya nung siya'y nasa Magnolia. Si Jackson Corpus isang veteran forward na kung saan nakapaglaro sa dalawang team sa PBA bago siya naging Converge player. Una dito sa Colombian Jeep
pangalawa ay sa Magnolia. At ngayon pangatlo sa Converge Fiber Exos na. So ito nga pong si Jackson Corpus ay may taas na 6'4" at may edad ngayon na 36-year-old. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.